nagpapakumbaba, humihingi ng pagpapatawad, Panginoon, paglilinis sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, kapangyarihan mo na kami patawarin, linisin, Panginoon Lord, sa oras na to, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagtitipon mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na iisang Espiritu, O God. Salamat po, Panginoon, sa SFC Morning Prayer, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid na nagtitipon dito, mga pastor at pastora, Panginoon, na pinag-isa mo, Panginoon, ang aming mga puso, Ama, na magsama-sama ngayong oras na to, Panginoon. Ama, patuloy ka nga pong mangusap, kasangkapanin mo lang ang iyong lingkod, patuloy kang magpakilala ng higit pa kaysa kahapon, Panginoon. Ama, patuloy naming maunawaan, Ama, ang iyong mga salita, ang iyong banal na salita, ikaw po ang mangusap, Panginoon, ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, sa bawat isa sa amin sa oras na to, Panginoon, upang maihayag ang iyong banal na salita na siyang tumimo sa puso at isip ng bawat isa na siyang magbabago, Panginoon. Tunay nga, Ama, na ikaw ay banal at ang iyong salita ay banal, Panginoon. Mga pangako mo, O Diyos, na siyang nagbabago sa aming buhay araw-araw. Nagtatransform, Panginoon, sa aming puso at isip, Panginoon, kung paano kami lalakad sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, Ama. Salamat po sa kapayapaan na patuloy mong pinagkakaloob sa pamamagitan, Ama, ng aming pagtitipon, O Diyos. Hallelujah. Lord, patuloy ko pong itinataas ang lahat ng iyong mga anak sa buhay po, mula po sa buhay ni Ate Jolly, Pastor Russell, Ate Eve, Ate Pem, Ate Lovelyn, Ate Annalisa, Pastora Mary Lou, Ate Oler, Mary Ann, Archetelos, Panginoon, si Ate Mer, si Ate Christine at si Ate Kat, ang inyong lingkod, Ama. Tuloy niyo kaming itago sa iyong mayubay na pakpak, Panginoon, at ingatan, proteksyonan niyo po kami sa lahat ng banta ng kaaway, O God. Ama, ikaw po ang aming tinataas sa umagang ito. Patuloy maparangalan, Panginoon, malulhati, Panginoon, at mapasalamatan ng iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, glory to God po, no? So, let's talk about desire. Amen? So, tayo po ay magbuklat po sa 37, Psalm 37 po, 4 hanggang 5. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Ano po? Sabi po dito sa Psalm 37. Ayan, sige po, mamaya ko na lang basahin. So, ang third part po natin, ano po, is desire. So, lahat po tayo may desire. Ano po? Tanungin ko nga po, Ate Lovelyn, what is your desire? Ate Love, are you there? I miss you. Baka nandyan si Amo. Okay. Sige, ate, ano pong desire mo, Ate Eve? Ano na lang po, desire ko is maging, ma-bless ako ni Lord para maging blessing din ako sa ibang tao. Amen. Praise God. So, glory to God po, ano? Ayan. So, Ate Christina, ano pong desire mo? Ayun, desire ko po na magpagamit kami buong pamilya kay Lord, 'yan. Amen. So, everyone have heart desire. Ano po? May mga heart desire. Pag sinabi naman, ano yung heart desire mo? Ate Annalisa, ano yung heart desire mo? Bukod sa desire mo, no? Ano yung heart desire mo? Ako gusto ko talaga kasi yung sa ngayon, yung gusto ko mas lumalim eh. Kasi paano ko gagawin yung pag-share ng message kung hindi ko talaga lubos na nauunawaan yung aking binabasa at napapakinggan. Yun talaga hinihingi ko kay Lord, yung wisdom, yung kaunawaan, yan talaga hinihingi ko sa Kanya. Kaya naman ako'y nagpapatuloy sa pag-aaral. Gusto kong makapagbahagi kasi talaga. Gusto kong yung soul, yung makawi ng soul talaga, yan ang desire ko talaga. Sabi ko, hiningi ko talaga yan kay Lord na para magamit ko yung buhay na patuloy niyang ipinaparanas sa akin. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Ate Annalisa, no? So, desire is not what you speak about. Na po? Ang desire po, hindi natin ito madalas sinasabi. Palaging bukang bibig. Amen?
Desire is something you place in your heart. Na po, laging mong nakakip-kip yan sa puso mo, di ba? Kahit na gustong-gusto mo yon, hindi mo yung sinasabi sa buong pamilya mo na gusto ko, sama-sama tayo maglingkod sa Panginoon, di ba, Ate Christina? Hindi mo yun sinasabi, no? Andito lang yun sa puso mo, di ba? Amen. Yung desire na yon, kasi hindi mo naman ipaparinig sa ibang tao yung mga desire mo. Amen? So, tuwing nananalangin ka, 'di ba? Kapag katapos mong sabihin yung needs mo, tapos yung mga tao na pinagmamalasakitan mo, kinikare about mo, 'di ba? Pinag-pray mo yun sa Panginoon. Pangatlong category ng panalangin natin is yung mga desire ng puso natin. Amen? No po? Yung desire po, yun yung mga bagay na nandito sa loob ng puso mo, no? Kapag ikaw, 'di ba? Tayo po itong desire na to, tuturuan tayo ng spiritual strategy para po makita natin, no po, yung mga bagay, 'di ba, na mabuti sa paningin natin, 'di ba? Yung desire kasi yung nagbibigay sa iyo ng eagerness na gusto kong ito yung desire na gusto mong makita ng mga mata mo, 'di ba? Pero nasa puso mo siya. Amen. Dito kapag minsan kaya nga nag-iimbestiga ka 'di ba? Kapag may desire ka sa puso, inaalam mo kung ano ba yung pwede kong gawin para makamit ko tong mga desire ko na to. Ano ba, alam niyo yun, yung parang, parang inaalam mo, nag-iimbestiga ka. Parang siyang somebody na iniimbestigahan mo kung ano yung mga pwede mong gawin, ano yung pwede mong iambag, ano ba yung pwede mong mga kasangkapanin para maabot mo tong desire na to. Amen? So, minsan po, nasusurprise po tayo. Sometimes, di ba, dahil hindi mo naman i-speak out yon, bigla ka nasusurprise. Parang ito na yung desire na gusto mo. Ito na yung panalangin na sinasabi mo sa Panginoon na gustong-gusto mong mangyari. Or minsan, sometimes, nasusurpresa ka kasi ito yung ang tagal ko ng pinanalangin sa Diyos, ngayon ko lang nakita. Di ba? Ang Panginoon talaga, siya lang ang talagang nakakakita ng mga desire ng puso mo. Sometimes, yung mga tao, na katulad po ng sabi ko kagabi, minsan nagtatanong tayo sa mga anak natin, mga kaibigan natin, mga kapatid natin, tinatanong natin sila, at nasabihin sa atin yung mga gusto nila. Di ba po? Pero sometimes, kapag sinabi nila yung mga desire nila, yung mga gusto nila, binabago natin yun. Dahil hindi tayo satisfied sa mga sagot nila, di ba? Dahil hindi natin gusto yung mga sagot nila, di ba po? Minsan binabago natin yung mga desire nila. Which is, sabi nga po, torturing po sa bawat isa. Kasi pag may gusto ka ba, pag may desire ka ba at pinapalitan ng iba, di ba? Parang hindi ka masaya. Kasi hindi naman pwedeng maging desire ni Ate Pem yung desire ko, 'di ba? Kasi magkakaiba tayo. Maaaring magkapareho, pero meron tayong iba't ibang level ng desire na gustong makuha. Amen? Sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po na tayo po ay nagkakaroon ng mga desire na kinikip natin dito sa puso natin. So desire is deep in your heart that you love to see. 'Di ba? Hindi lang 'to basta nandito sa puso mo. Gusto mo tong makita ng mga mata mo. Amen? It will be so nice, 'di ba? Kung matatanggap mo tong lahat ng desire ng puso mo na 'to. It will be so good, 'di ba? Kung matanggap mo tong mga desire na 'to. Kung matatanggap mo 'to, alam niyo po ba na may dalawang bagay na pwedeng maganap sa atin kapag tayo ay nagdi-desire ng mga bagay. It either break you or make your life. 'Di ba? Kapag natupad yung desire mo, 'di ba? Nabubuhay ka, parang may nabubuhay sa loob mo, sa kaloob-looban mo, 'di ba po? Pero kapag nabigo ka sa desire mo, nabe-break ka or nasasaktan ka. But having desire, will enhance you. Pag sinabing will enhance you, will enhance your life, magdadagdag ito ng ganda kapag may mga desire ka. Kasi I believe lahat ng tao may heart desire. Now, how we approach to God with desire. Amen? Ang desire po is not a request. Because request fall under the petition. Ang request kasi, nagpo-fall siya sa mga kahilingan mo. Amen? But desire is different. Iba po ang desire sa kahilingan. Desire is just something you want
but you don't speak about it. And it doesn't consume you. No, hindi ka kinakain, no? Hindi ka kinakain nito. Kasi nandito to sa puso mo na gustong-gusto mo lang siya. Na gustong-gusto mo siya. Na po, na alam niyo yung parang naka-store siya sa puso mo na one day, mga ganun siya, one day, hindi mo siya laging sinasabi, hindi mo siya minsan nga, hindi mo to pinaparinig sa ibang tao, hindi mo pinaparinig sa mga kasama mo na dinidesire mo tong mga bagay na to sa puso mo. Nandito lang talaga siya. Para siyang burden sa puso mo na naka-stack siya na one day gusto mong makita. Na po, hindi siya request eh kasi gusto mo siyang maganap. Ano po? Hindi siya petition. Hindi siya basta kahilingan lang. Gusto mo tong makita at magiging masaya kapag nakita to. Amen. Sabi nga, lagi nating hinahalimbawa si Tatay Abraham. At Tatay Abraham have desire too. Na po? And even Jesus Christ have desire too. Si Abraham po, no? Si Abraham, hindi naman talaga actually dinisire ni Tatay Abraham na magkaanak siya. Amen. Tama ba ako doon, Ate Pem? Hiniling niya ba sa Diyos na magkaanak siya? Ate Pem, do you know the story of Abraham? Hiniling ba niya sa Diyos na magkaanak siya? Or si Lord ang nagsabing bibigyan siya ng anak? Which one is true doon? Si Lord ang magbibigay ng anak sa kanya. Amen. Di ba po, hindi niya naging desire na magkaroon ng anak. Actually, yun kanya ngang si Eliezer po. Yun na nga ang nag-handle ng mga pine-prepare niya, di ba, ng mga kayamanan niya, di ba? Sila na ang yung mga talaan niya. Makikita niya yun sa Genesis 24:2-4. No po? Kumbaga, wala talaga sa mindset ni Tatay Abraham na magkaroon ng anak. Nailagay lang yun sa puso niya nung sinabi ni Lord na gagawin kitang tatay ng nation, di ba? Parang naisip niya, Lord, di ba? Wala nga akong anak tapos magiging tatay ako ng buong nation. How come? Di ba? Kaya hindi talaga po yun yung wanted ni Tatay, na po. Kaya nga nung nagaling po siya sa labanan, sa war, tapos na-encounter niya po si Melchizedek, di ba? Ano po yung binigay sa kanya ni Melchizedek? Binigyan po siya ng bread and wine. Amen? Yung wine po, nagre-represent siya ng Spirit of God, and bread, nagre-represent po siya ng Word of God. Na po? Ito yung kauna-unahan na nag-tithes po si Tatay Abraham. Ano po? Si Tatay Abraham nagbigay sa kanya ng silver and gold. At nasyak doon si Melchizedek. Di ba? Sa tithing na yon na ginawa po ni Tatay Abraham sa kanya. Kaya anong sinabi ni Melchizedek? Na po? Melchizedek made a decree to Tatay Abraham. Sinabi niya doon, blessed is Abraham, the possessor of heaven. Amen? That's now, kaya nga yun po ang yun po ang yung pagpapala na yun na sinabi ni Tatay Melchizedek sa kanya, na po. Kaya si Tatay Abraham, nakita niyo po, no? Ang desire talaga ni Tatay Abraham magkaroon siya, na po. Yung maabot niya ba yung kingdom ng Lord, yung gusto ng Panginoon sa kanya, yung mangyari sa kanya. Kaya nga, nagkaroon ng region si Tatay sa heaven na pinangalanan after His name. Amen? Yung paradise po, no? It's, tinawag yun na Abraham bosom. Amen? Meaning po, Abraham rest. Diba? Si Tatay Abraham lang ang merong Abraham bosom sa langit. Diba? Kahit unang nilikha si Adan, wala kayong nakitang Adan's garden doon, or Eva's garden doon, or Eve garden doon. Amen? Si Tatay Abraham lang po ay may Abraham bosom. Amen? Kasi yun yung desire niya. Yun talaga yung pinaka-desire niya, ng puso niya actually. No po? Kaya, his desire is heaven. Na po, heaven yung desire ni Tatay Abraham. Kaya nga, nung tinawag siya ng Panginoon, di ba, sumunod agad siya. Andun yung kagustuhan niya na makasunod, kahit ang kapalit nun lumayo siya sa pamilya niya. Amen? Ang burden nga ni Tatay Abraham, yung kanyang anak. Na po, ang naging burden ni Tatay Abraham, yung binigay sa kanyang anak, na magko-continue ng legacy niya.
Amen. So, si Tatay Abraham po, he don't even ask for a son or child. Amen. So, kaya dito po makikita natin na si Tatay Abraham po, binigyan siya ng exceeding great reward ng Panginoon. Sinabi sa kanya ng Lord na nabibigyan po siya ng anak ng Panginoon. At yun po ang magtutuloy-tuloy ng legacy ni Tatay Abraham. Ano po? So, God gave him son to continue the legacy. Pag sinabing to continue his legacy, ibig sabihin po, kailangan mamatay ni Tatay Abraham. No, pag sinabing having legacy meaning you had to die. 'Di ba? Kapag magkakaroon ka ng kailangan mong mamatay para maano po yung legacy na yon. So God is coming and say, I will bless you with everything. Then your son will continue. Means pag nag-continue na yung anak niya, wala na siya doon. Amen. So I will make your children great. It means you're not going to be in the picture. Wala na siya dun sa picture pag ginawang great yung anak niya, wala na dun siya. No? Sa picture po ng magaganap na yon. Kaya, so if you have goal, sa earth po na to, kapag ang goal mo ay ang mga bagay lang, ang mga desire mo po ay mga bagay lang na dito sa mundong ito, ano po, maaaring maging isa ka lang sa failed person. No po? Kasi si Tatay Abraham, nag-desire po siya ng mga treasure where in heaven. Yun po yung desire niya. No po? Somewhere in heaven. Amen? So, ikaw po, ano yung mga dinedesire mo? Diba? Si Tatay Abraham, kinount po siya ni Lord as a faithful, no po, and righteous man. No, dahil sa faith ni Tatay na pinakita sa Panginoon, ano po, si Tatay po ay nag-rest, 'di ba, sa Father's hand. No po, sa ibang mga kasulatan no makikita nyo, hindi naman died, hindi naman namatay si Tatay. Ang sinabi doon, Abraham rested with his father. And even David, no, ganun yung pagkakasalita po doon sa Bible na David rested to his father. Kasi when you are in Jesus and when you are in Lord God hands, 'di ba? There's no death sa atin. Na po? Kaya, si Tatay Abraham po was a pioneer of paradise. No, naging pioneer pa siya ng paradise po sa langit. Kahit na si Adan ang pinakauna na napunta sa paradise, walang pinangalan sa kanya. Kasi ang desire niya is kayamanan sa mundo. Mga kayamanan sa mundo ang naging desire nila ni Eve. Natukso sila, ng ahas. Amen? Kaya si Tatay Abraham po yung alam nyo, siya yung kauna-unahang nag-think ng about heaven. Na dinesire niya po yun. Kaya, desire is a burning thing that you want to see in your life. It is not prayer point. Hindi to prayer point because it is not breakthrough. Ang desire, hindi siya breakthrough. Amen? It's just what you want. God has already given you everything. Ang Diyos din po na ang naglalagay po ng desire sa puso natin. Pabasa nga po sa Psalm 37:4. Amen. Take delight in the Lord, and He will give you your heart's desires. Amen. Amen. Diba po? Sa Diyos nagmumula ang desire ng tao. Amen? Kaya nga, napakahalaga po na alam natin, God search our heart. Ang Diyos ang nagsesearch ng puso mo, hindi ang kaaway. Because that's where everything you want. Nasa puso mo lahat ng gusto mo. Lahat ng mga desire mo nandito sa puso mo. Kaya nga napakamahiwaga ng puso eh. 'Di ba? Napakaliit na bahagi ng katawan po 'yan. Pero ang daming laman niyan, 'di ba? Ang daming minamalasakitan niyan, ang daming dinidesire niyan, at ang dami ding need niyan. Kaya yan yung tinitingnan ng Panginoon sa atin. And that is also, God finds the desire. Na kaya, Jesus have desire too, katulad po ng sabi ko sa inyo, no? Ang desire ng Diyos, yung hindi tayo ma-perish na lahat. Yun yung desire ni Jesus, na no one should perish.
Na lahat sana tayo magkaroon, na po? Lahat tayo magkaroon ng everlasting life. Yun yung desire ni Jesus. Na po? His desire was that in heaven, He want to see you. He want to see me. He doesn't want to see you in hell. Hindi kanya gustong makita sa hell na, nasusunog ka doon, 'di ba? Na kaya nga binigay ni Lord yung kanyang buhay because He designed hell for Satan. At sa mga angel ni Satan, hindi para sa iyo 'yon at hindi para sa akin. Amen. But we're human being. When we disobey God dahil sa free will natin, we will find ourselves there. But that's not Jesus' desire. No po? Hindi yun yung desire ni Jesus. He suffered to fulfill, diba, the desire. It's not a prayer point. No? Nag-desire si God na mailigtas ka at mailigtas ako. Amen? Hindi yun prayer point ni God. It was a desire na may ginawa si Lord para sa iyo at para sa akin. No po? Kaya nga ang desire, hindi siya prayer point. Diba? May gagawin tayo sa desire na yon. Diba? Alamin niyo po kung ano yung mga desire ng puso ninyo. Hindi lang siya basta prayer point. May kailangan kang gawin sa desire na yon na in-store ni Lord sa puso mo na nagiging burden mo. Amen? Jesus' prayer to disciples. Nung nag-eternal communion sila, na po, desire is not centered on the problem. It's just something that you like to see. Hindi po siya nakasentro sa problema. Yung desire, yung mga desire ng puso mo, mga desire yun na nagpapangiti sa'yo. Amen? Desire yun na nasasabik kang makita. Amen? Amen? Ito yung desire na nakakatulong sa'yo. Desire po na katulad ng gusto mong tumulong. For example, gusto mong tumulong, 'di ba? Desire mong makatulong. Desire mo na magbigay. Amen? Pag desire mo na tumulong, wala ka bang gagawin? Nakatayo ka lang ba? Pag desire mo na magbigay, wala ka bang ibibigay? 'Di ba? Desire ko lang 'yon, parang ganon. 'Di ba? Ang desire po may ginagawa. Amen? Desire ko na mag-serve. Amen? You have to do something. Pag may desire ka, you have to do something. Amen? Diba? Si God po, there's purity in desire. But how you receive your desire? Amen? Kaya nga po, yun yung binasa natin. Ang desire, nare-receive mo yan, ang Diyos ang nag-i-stored sa puso mo, katulad po ng binasa natin, na delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart. How I delight myself? Paano mo i-delight yung sarili mo? Amen? Minsan ba naranasan mo na ba yung tumatawa ka mag-isa? Kasi nagdi-desire ka, may iniisip ka na sa isip mo na nakakapagpangiti sa'yo. Na po? Paano mo i-delight? Paano mo sasabihin sa sarili mo? Paano ka madidelight sa mga bagay na gusto mong mangyari? Amen? The prayer of desire function by you showing God a vision. Kaya nga sabi niya, ang Diyos po ang nag-i-store nun sa puso mo. Na binibigyan ka ng vision ng Panginoon sa mga desire na gusto mo. Amen? Because God is looking at your thoughts. Hindi po nakikita ng kaaway yung thoughts mo. Ang Diyos lang po ang nakakakita ng pag-iisip mo. Kaya nga sabi ni Lord, before they call, I will answer. Diba po? While you are still thinking, nag-iisip ka pa lang, diba? God hears your thought. Kaya tingnan niyo po si David. Si David, diba? Bakit suddenly, nag-desire po si David na mag-build ng temple ni God? Diba? Kaya nga 'di ba nung si Tatay David po naglalakad siya sa palasyo niya, 'di ba tinitingnan niya 'yung palasyo niya na binigay at biyaya ng Panginoon sa kanya nung pinaupo na siya sa trono. Amen. Alam niyo, si Nathan po lumapit sa kanya.
kinausap siya sa pamamagitan ng propeta po, sinabi kay David na, ako, sabi niya, di ba sabi ni David, ako may trono ako. Sabi niya, pero Lord, gusto kong pagawaan ka ng trono. Gusto kong pagawaan ka ng templo. Di ba kung saan yung mga tao doon inaano ko lang po inaano ko lang yung verse nandun po yan sa kwento po ni David, na hindi siya pinayagan, hindi siya ang pinahintulutan ng Panginoon na magtayo ng kanyang templo, di ba? Pero naging desire po ni David, habang tinitingnan niya. Kasi ang kagalakan din ni David, 'di ba, ang Panginoon, nag-worship sa Lord, 'di ba? Nakikita niya, pinagpala ako ng Panginoon. Tapos ang Lord nasa tent lang. Dapat magtayo din ako ng templo niya. 'Di ba? Alam niyo po yung act na yun ni David, doon po na bless talaga si Lord eh. Kaya nga si David, napaka-close niya sa puso ng Lord eh. No, kasi alam niyo yun, parang natagpuan ni David yung puso ng Lord na gusto rin niya ng templo. How come? 'Di ba? Paano naisip mo 'yon? 'Di ba, David? Paano mo naisip? 'Di ba na hindi naman siya yung tinalaga ng Lord na magtayo ng templo. Amen? Pero siya yung nag-desire. 'Di ba? Na-capture niya po yung mind ng Lord. No, pero kahit na hindi siya yung nakatalaga. No, kasi yun yung desire niya. No po? Doon niya nadidelight yung sarili niya tuwing, 'di ba, habang tinitingnan niya yung mga kayamanan niya, tingnan niyo po nag-imagine siya ng bagay, 'di ba? Nag-desire siya ng bagay, no po, na naging isa sila ng mind ng Panginoon. 'Di ba? Kaya alam niyo po, nasa-surprise talaga si Lord eh. Na-surprise si Lord sa kanya. Really? Parang ganun. Ikaw ba? Pag tinitingnan mo yung magandang bahay mo, yung ganun. Na-imagine ko lang po kasi si David. Kasi nung panahon na yun, tinitingnan niya yung palasyo niya, ang laki-laki. Tapos nakita niya yung bahay ni Lord, di ba? Tolda lang. Kaya nag-desire siya. Na-shock si Lord dun eh. Alam mo yun, yung parang alam natin na alam lahat ng Lord. Really? Alam mo yung parang ganun, parang nararamdaman ko yung pakaramdam ng Lord na really, David? Inisip mo ko? Really, David, iniisip mo yung tahanan ko? Ikaw ba? Pag nakakita mo yung church ninyo, di ba? Iniisip mo rin ba na may mga bagay na kahit hindi kailangan ng Diyos, parang pag gusto mong pagandahin yung church ninyo, pag nakikita mo na kailangan ng mga kortina, naiisip mo ba yung mga ganun? Nakakatuwa lang kasi yung pag-iisip ni Tatay David, na ganun niya kamahal yung Diyos. No, yes, Tatay David is not perfect, katulad mo at katulad ko. Pero Tatay David delighted himself sa mga mindset na siniship niya habang tinitingnan niya yung mga pagpapala ng Panginoon. Ikaw, pag nakikita mo yung mga pagpapala sa'yo ng Lord, nadi-desire mo din ba na, Lord, magsiserve ako? Kasi pag nakikita ko yung mga pagpapala na to, na binibigay mo sa akin, parang wala na lang akong ibang delightment ng buhay ko, kundi yung makapag-serve sa'yo. Yung mapangiti kita, di ba? Habang nandyan ka sa kalangitan. 'Di ba? Kaya alam niyo po, kaya si Tatay David talagang shinip siya ng Panginoon eh. 'Di ba? In-increase siya ng Panginoon, in-elevate siya ng Panginoon, talagang tinransform po siya ng Panginoon. Sana ganun din tayo, po. Ganun din yung mag-desire din tayo ng mga ganung bagay. Learn to delight yourself to God. Katulad ni Tatay David, when you worship, 'di ba? God delight. 'Di ba? Na i-delight natin yung sarili natin na wino-worship si Tatay. Yung ating Tatay sa langit. 'Di ba? Na meron tayong pananampalataya sa kanya, na nakikita niya yung puso natin. Na yung puso natin na nagagawin natin yung mga bagay na gusto ng Panginoon. At kung paano natin yun marireceive, basahin niyo po kung paano, 'di ba, natin dinidelight yung sarili natin sa mga desire na nilalagay sa puso natin ng Panginoon sa Psalm 37:5. Kung paano natin matutupad yung mga desire na yon. Pabasa nga po, Ate Fem, sa Psalm 37:5 po. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. Amen.
Amen. So, kailangan pala natin i-receive to, no? Kailangan magtiwala tayo sa Panginoon. Na po? Kaya, napakahalaga po na i-commit natin. Na po? Dalawang bagay yung binigay sa atin ng Panginoon sa mga desire natin. Pag nag-desire daw tayo, you must also commit it. Diba? And you must trust that He can do. Diba? Kaya yung mga, anuman yung mga laman ng puso ninyo, anuman yung mga desire ninyo, na po, kailangan pala natin tong ikinukomit sa Panginoon. At pinagkakatiwalaan din natin siya. Kasi si Lord ang nagput ng desire na yan sa puso mo. Amen? At siya din ang magpapatupad nito kung matututo daw po pala tayo na mag-commit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. There is no desire that He would not give sa atin. Inilalagay niya yan sa puso mo at sa puso ko. Ganun po kasimple, no? Ganun lang kasimple ang Panginoon. Sometimes, hindi lang natin siya naintindihan. Sometimes, nami-misunderstand lang natin siya sa mga way niya at sa mga bagay. Kasi tayo po, minsan, we want things to be done in our own. Amen? Kaya nagkakaroon tayo ng burden. Amen? Kaya po, di ba, cast away your burden. Na po, yung mga desire natin, sometimes nagiging burden din natin. So, ang gusto ng Panginoon sa atin, di ba, ito po yung last point ng ating category, ang desire. Ang gusto ng Panginoon, yung burden natin, na po, ipagkatiwala din natin sa Kanya. I-commit din daw po natin sa Kanya lahat ng ating desire. Amen? Ang burden po, is different po sa lahat ng needs mo, sa lahat ng mga cares mo. Ano po? Different po yun. Magkaiba po ang burden. Kasi ang burden, ito yung reason kung bakit nagiging mabigat. 'Di ba? May kabigatan ka. Na nakikita mo in future, na dala-dala mo ngayon. Ito yung tinatawag na burden. No, hindi mo to, yung burden po, ito yung bagay, no po, na parang hindi mo kayang sukatin. At kapag may mabigat na burden ka, merong greatness to come sa buhay mo. Na po, yung burden na yon na nagpapabigat ng puso mo. Amen? Yung burden na, pupunta ba ako? Itutuloy ko ba? Yung mga ganun na bagay na parang naka-store siya. No? Burden is what you stored in your heart. Naka-stored siya. Na po, sa pinakaloob mo. Sa iyo mismo. Na po, we have to put back to the Lord. Na lahat ng mga burden na yon, na po, na you cannot do it by yourself. God gave us power and vision para yung every burden natin, ikaw at ako, yung mga every burden mo, cast away to God. Amen? Kailangan matutunan natin, cast away all your burden to the Lord. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Na po, hindi kasi natin to kayang mag-isa. Kaya nga sabi ng Panginoon, hiwalay sa akin, wala kang magagawa. Kaya kahit meron ka pang mga pangangailangan, kahit meron ka pang mga cares, no, mga pinagmamalasakitan, o kahit pa sabihin mong desire, amen, sa tatlong category na yon, na mga prayer point na sinasabi mo, no po, na mga panalangin mo na binibigay sa Panginoon, wala doon ang kahit isa na burden sa'yo. Kung matututunan mo lang, ipagkatiwala at i-commit sa Panginoon, tayo po ay walang burden na mararanasan sa mundong ito kung marunong tayong manampalataya, mag-commit at magtiwala sa Panginoon. Wala sa tatlo na yon ang burden mo at burden ko. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, hayaan mong bukas ang mag-alala sa bukas. Sa lahat ng pangangailangan mo, na po. Minsan, hindi sinasabing huwag ka nang manalangin ng mga kailangan mo. Matuto ka lang magpasalamat. Diba kasi, sometimes, diba, it is given na. Given na po yun. No po, kailangan mo na lang pasalamatan. Kaya nga sabi ni Lord, diba, ibigay mo lahat, diba, with thanksgiving. Diba? Kasi alam mo na, tinanggap mo na yun. Alam mo na yung portion na yun para sa'yo. Diba? Salamat, Panginoon, kasi pinagpala naman talaga tayo ng Panginoon eh. Diba? Binibigyan naman tayo niya ng biyaya araw-araw. Binibigyan naman tayo ng pagkain araw-araw. Amen? Lahat ng pangailangan natin.
Kaya muli po, no, uulitin ko po yung ating verse kahapon. Ano po, at simula sa simula ng atin pong pinag-aralan para lagi pong tumitimo sa ating puso yung atin pong mga pinag-aaralan at lagi nating matatandaan na po na matuto tayong magpasalamat. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan araw-araw mo pa tong pinapanalangin. Lahat ng mga bagay na to dapat thanksgiving mo na lang to. Amen? Muli po, Matthew 6:25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, sa iyo at sa akin, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ang higit na mahalaga kesa pagkain at katawan kesa damit? Masdan mo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama sa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa o pag-aalala? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong tumutubo ang bulaklak sa parang. Hindi siya nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, na sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Hindi po part lang ng buhay ninyo. Kailangan nyo ang lahat ng ito. Kaya nga, huwag ninyong ang lahat ng ito, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kariyan ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Amen? So purihin po ang Panginoon. I hope and I pray po na bawat hinimay-himay po natin, lagi natin nawang maalala na mas mataas po tayo kaysa sa ibon. Amen? Mas mahalaga tayo kaysa sa bulaklak. Amen? At makita din nawa natin yung ating kahalagahan sa mata ng Panginoon. Na kung kayang ibigay ng Diyos yung buhay niya sa atin, para sa iyo at para sa akin, wala nang bagay pa maging pangangailangan, mga pinagmamalasakitan, o desire ng puso mo ang bagay na hindi kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon and let's pray. Heavenly Father, I thank you, Father God, sa oras na to. Salamat na muli mo, Panginoon Lord, pinaalalahanan ng bawat isa na lagi naming makita, madama, Panginoon, at maparangalan ang pangalan mo sa lahat ng mga bagay, Panginoon, na ipinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. Salamat na you know our needs. At alam namin, Panginoon, na ibibigay mo yon by your grace and glory, Father God. Salamat na ikaw ang Diyos na nakakatunghay sa lahat ng aming mga pangangailangan. Umaabot, Panginoon, at Diyos na hindi bulag at bingi. Salamat, Panginoon, sa lahat ng desire na nilagay mo sa aming mga puso. At alam namin, O God, hallelujah, sa mga oras na to, na patuloy naming dapat i-commit sa iyo at ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng desire ng aming puso upang matupad, Panginoon, ang mga ito, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to na ikaw, Panginoon, ang lagi nawa naming hangarin. Yung buhay na walang hanggan, Panginoon, at yung will, yung divine calling mo, Panginoon, divine purpose mo at divine will mo, ang ilagay mo at itanim mo sa aming mga puso, Panginoon. Na hindi lang namin abutin, Panginoon, yung future namin, kundi marating namin, Panginoon, yung divine calling mo sa amin at divine destination namin patungo sa iyo.
Kaya Lord, maraming salamat po. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pinakamataas na papuri. For you are our great God, great Lord, and sovereign Father. Salamat, Panginoon, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Ayan, praise God po. At nagpaalam po si Sis Fem. Okay naman na po ako. Kaya ako na lang po muna ulit magpapase. Yan, amen po. Salamat po, Sis Beverly.